Naging issue rin ang maraming kalaguyo ni Estrada na pinaliguan niya ng luho. Binigyan ng mararangyang tahanan tulad ng binansagang Boracay Mansion. At doon nagdesisyon si Cardinal, with our support of course, nasabi niya, this is a very evil administration. They're stealing from the people and using the government machinery to steal. This is immoral. We should stop this. Resignation. 2 beses na nagtipon-tipon sa EDSA Shrine ang maraming mamamayan para suportahan ang panawagan ni Cardinal Sin at Cory Aquino na magbitiw ang Pangulong Estrada. Sa halip na magbitiw, inilabas din ni Estrada ang kanyang bersyon ng People Power, isang napakalaking demonstrasyon sa Luneta na dinaluhan ng kanyang mga taga-suporta. Ang mga anti-ERAP ay nagbuo ng mga koalisyon at alyansa. Magkakaiba, magkakasulungat pa nga ang kanilang mga ideolohiya. Iba-iba rin ang kanilang mga panawagan. Resign, impeach, oust. Pero nagkakaisa sila sa paniniwalang ang tagumpay ay nasa pagbubuklod at kolektibong pagkilos. Accordingly, the Secretary General is immediately directed to transmit to the Senate the impeachment complaint constituting the articles of impeachment together with the verified resolution of endorsement. Session is suspended. Dahil sa lakas ng protesta ng sambayanan, nakumbinsi ang House of Representatives na i-impeach o isakdal si Estrada. Eventually, hear my name. Aking hinihiling sa aking mga Kasunod nito, nilitis ng Senado si Estrada sa isang impeachment trial. Sa kasaysayan ng Pilipinas, iyon ang kauna-unahang paglilitis para mapaalis sa pwesto ang isang halal na Pangulo. Well, I can't argue on a legal point with a non-lawyer. Sinubaybayan ng sambayanan ang impeachment trial at nakita nila kung paano hinadlangan ng mayorya sa Senado ang ebidensya magpapatunay sa pandarambong at sa paggamit na Estrada ng peking pangalan para itago ang pandarambong. Who affixed the signature of Jose Velarde on this document? The President, Joseph Ejercito Estrada, affixed the signature. The no votes have it. Nang pigilan ng mayorya sa Senado ang pagbubukas ng ikalawang sobre, sumiklab na ang nagpupuyos na damdamin ng sambayanan. Yun na nga yung mitsa. Within minutes, my phone was beeping with text messages, all saying, go to EDSA. Sa loob lamang ng ilang oras, salamat sa bisa ng bagong teknolohiya ng cellphone. Humugos sa EDSA Shrine ang mga nagpoprotesta sa ginawa ng 11 senador. At sa loob ng 5 araw, ang siklab ay naging lagablab. Naulit ang pag-aalsa sa EDSA, ang People Power Revolution. Mas madaling mag-organisa ng mga tao at mabilis kumalat yung impormasyon. At sa tingin ko, yung mga tao, mas malakas yung loob nila. Parang meron kang pagkakaintindi na dahil nagawa mo ito noong EDSA 1, kaya mo itong gawin ngayon din. Sa unang People Power Revolution, ang issue at ang kalaban ay diktadura. Sa ikalawang People Power Revolution, sa EDSA 2, ang issue at ang kalaban ay tiwaling pamamahala. Tulad sa unang People Power Revolution, ang pag-aalsa ay may pambansang katangian. Sa buong kapuluan, mula Hilaga hanggang Timog, sumulpot muli ang marami pang EDSA. Ang mali lang natin sigurong Metro Manilans, tendency natin parang nakafocus lahat sa atin ng aksyon. And I think we have to remember na meron tayong mga allies outside the Metro Manila area. We should not claim the victory of people power
for ourselves. It's for the entire country, I think. Muli, nagkaisa ang iba't ibang kulay at puwersang pampolitika at panlipunan. Dilaw at pula, kapitalista at unionista, Kristiyano at Muslim, Madre at Magdalena, tradisyonal na politiko at simpleng usisero. Muli, ang pag-aalsa ay isang napakasayang piyesta ng pagtutol. Subalit hindi maitatanggi ang pamumuno at pangunahing papel ng organisadong lakas ng sambayanan. Ang dati tinatawag na cause-oriented groups at ngayon tinatawag na civil society. Binigyan nila ng direksyon at disiplina ang espontanyong pagkilos ng maraming mamamayan. Subalit higit pa sa unang People Power Revolution at tulad ng First Quarter Storm, 30 taon na ang nakalipas. Sa EDSA 2 ay kapansin-pansin ang partisipasyon ng kabataan. Ang martial law babies na dati tinutuya dahil wala raw pakialam sa mga usapin ng bayan. Parang sinasabi na we deserve a better country and a better leadership, no, than this incompetent, stupid, ignorant, boozing, womanizing, corrupt fool. At higit pa sa unang People Power Revolution, sa EDSA 2 ay malaki ang papel ng mga alagad ng sining. Ang mismong sektor na pinagmula ni ERA. Nagtanghal sila ng walang patid para pawiin ang antok at panatilihing mataas ang moral ng mga nagtipon-tipon sa EDSA Shrine. Higit pa rin sa unang People Power Revolution, sa EDSA 2 ay hayagan ang pagsubaybay ng media sa mga pangyayari. Hindi kinailangan maging patago ang pag-uulat ng maraming komersyal na istasyon ng radyo at telebisyon. Sa unang EDSA, ang nagpasimula ng pag-aalsa ay ang mga rebelding militar. Sinuportahan sila ng mga mamamayan kasunod ng mga panawagan ng simbahan at ng cause-oriented groups. Sa EDSA 2, mapagpasya rin ang pagtiwalag ng militar at pulisya sa pamahalaan. Subalit sa bandang huli na lamang sila tumuloy sa EDSA Shrine. I had hoped that the military will not get involved, even to support People Power 2, dahil magkakaroon na naman ng problema later on. Sino ba talaga ang nag-umpisan niyan? Sino ba ang dinefend nino? Kanino ba tayo dapat magpasalamat ng mas marami, no? Ano magiging epekto sa tao natin, sa bansa natin, kung wala tayong gagawin? It was a moral decision. Moral decision. Enero 20, taon 2001, ikalimang araw ng EDSA 2. Maagang-maaga, umalis sa EDSA Shrine ang isang malaking grupo at nagmarcha patungong Malacanang. Andyan na ang sambayanan. Meron kaming ganong chant. So, dinig na dinig yun sa, sa Malacanang. So, sa tingin ko, it was decisive. To the service of the nation. Sa EDSA Shrine naman, nanumpa na si Vice Presidente Gloria Macapagal Arroyo bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Minsan pa sa maligalig na kasaysayan ng bansa, tinanggap ng isang Pangulo ang kanyang pagkatalo sa harap ng di mapigilang pagsulong ng lakas sambayanan. Minsan pa, itinanghal ang tagumpay ng lakas sambayanan. People power o lakas sambayanan? Ano nga ba ang tunay na kahulugan nito? At ano ang pagkakaiba nito sa iba pang naging pagkilos na katulad o kahawig nito? Kapag hindi na peaceful, hindi na po people power yan. Kaya I'm sorry to disagree. EDSA 3 is not people power. Yung people power is a non-violent movement. And this one was not
was not peaceful. It was disrespectful of others. Walang legitimacy. Ang legitimacy nagsabi na ito ay tama, wasto, may moralidad. Kapag ang lumitaw ay pansariling interes, kapag ang lumitaw dyan ay politika lamang, no? Hindi magtatagumpay ang people power. People power must restore morality or democracy, noble ideals. So yung people power na yan, mangyayari yan pag maigting yung ginagawang kasamaan ng gobyerno. Yung people power ngayon, imperfect pa yan eh. I think that kailangan talaga natin yung move it to a higher stage where it really is people power, serving the interests of the masses and national development.